Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Hoy! Huwag pansinin! Oo nga. Ito yata yung Nosy, di ba? Nosy Balasi. Yep. Ito yun, ha? Ayan. Sige, go! Go! Ayan mo yun. Go! Huwag mong pansinin Yun! ang naninira sa'yo. Yun! Sino sinisiraan? Yung mga government official? Hindi pwedeng hindi nila pansinin yan dahil totoo yan. Katotohanan lang. De, joke lang. Huwag kayong masyadong pikon. Talagang ganyan kami magbiro. Totohanan. Ganyan kami magbiro, walang halong biro. Yeah. Uy, alam nyo, meron akong ibabalita ho sa inyo. Ayun. Na magandang balita po ito. Lalong-lalo na doon sa mga kababayan po natin na mahilig sa karne. Ha? Ang sabi yun ng yung Meat Association, ha? Yung talagang kayo ba'y mahilig sa karne ng baboy? Ha? Bababa daw yan ng 4 to 6 pesos. Ang nabasa ko kahapon at saka ngayong umaga, 4 to 6 pesos. Ang bababa. Sa gate price ito, ha? Okay. Farm gate price ito, ha? Ang baba ng presyo ng karne. At nabalitaan ko, pati manok yata, kasama sa pagbaba sa presyo. Okay? So, ibig sabihin, dun sa mga mahilig sa karne, ayan na, fiesta na. Ha? Fiesta na. Ha? Ang dahilan daw nito ay yung mga baboy daw, madaling lumaki pagkatag-ulan. Sabi ng mga nag-aalaga. Mabilis mag-grow up. Mabilis mag-grow up. Grow up, English talaga. Diba? Ano yung habang bata pa sa ulan? Ang alam ko lang kasi, batang-bata ka pa. Yung commercial ng feed ng baboy. Habang bata pa sa ulan ng nananan. Ayan yan. So doon ho sa mga mahilig sa karne ng baboy, kayo po'y makakakain ng baboy dahil mura na ang baboy. Oy. Kasama dyan ang kasama dyan ang manok. Kasama manok. Chicken. Sa karne po ng baka, wala akong masyadong balita. Pero ang balita ko po ay karne ng baboy at saka manok, bababa ang presyo. Wala ba kayong mga kamay? Yan. Magandang balita yan sa mga taga-Department of Agriculture. Ayun. Yung sa baka, wala pa. Teka, bakit natin pinapalakpakan ng Department of Agriculture? Kaya nga bababa yung presyo dahil tag-ulan at mabilis lumaki ang baboy. Yung baka wala, di ba? Yung baka wala. Wala pang balita sa baka. Wala pa, hindi pa sigurado. Kaya nga tawag dyan baka eh. Baka meron. Baka rin wala. Hindi sigurado, kaya nga tawag dyan baka. Baka meron, baka wala. Baka meron, baka wala. Yun. Abangan nyo po ang ito sigurado pa, sigurado ha. Ang babaho ng presyo during ito puro sa pagbaba ng presyo pag-usapan natin, Daryl. Sige. Ito second day of trading, second day kasi ngayon ay Wednesday, di ba? Second day ng trading sa international market, bumaba ng mga 30 to 33 cents ang bababa ang ng 32 hanggang 33 cents ang presyo ng produktong petrolyo. Na naman. So ibig sabihin, bababa, inaasahan natin yan. Pero kahapon, yung aming binalita sa inyo ni Daryl, bumaba ng $7 to $10, di ba? Per barrel sa international market. Siguro isa yan sa mga epekto ng pagbaba ng presyo.
Most itong probably. 32 centavos. Tandaan po natin ang trading po ay hindi pa tapos hanggang, ang alam ko hanggang Thursday yan. Hindi ba Friday? Ano po, Thursday yan. At ang epekto niyan sa atin ay Tuesday. Oh, yes. Ang anunsyo ng mga kumpanya ng langis Monday. ay Monday, di ba? Monday yan, Monday. Madalas nga pagka Saturday may anunsyo na yan Kasi Friday, alam ko Friday kasi hinihintay pa nila dahil sa Friday meron na silang range. May tansya na sila. Oo, Tapos Monday nila mako-confirm kung ano yung final. Basta ang dapat daw na maging presyuhan dyan ay babagsak ng kaunti. Konti lang Oo, kasi dahil nagkaroon na daw ng hindi, iniintriga pa yata ang Diba? sabi ni Trump, parang sabi ni Trump. okay. Dahil daw nagkaroon ng ceasefire. So magandang balita ito sa presyo ng krudo natin. Itong nagkakasundo na dalawang bansa na dati naggegirahan, ito'y kung sa mga susunod, ang sabi ng mga analyst, sa mga susunod na panahon, araw o linggo, baka maganda daw ang magiging resulta ng pag-uusap ng dalawang bansa. Sana nga. We will see what happened in the next country in 2 weeks. That's so great. America will be. Make America great again. Go. Ayan. So magagandang balita yan on a Wednesday. On a Wednesday. Baka masama ang araw ninyo. Ito magpapaganda ng inyong mga araw. Bababa yung presyo ng, ano sinabi ko kanina? Karni ng baboy. Baboy. Tsaka Manok. chicken. At saka itong gasolina. Yes. Yan. That's so good. Doon sa mga, kailan ba yung second Kailan ba yung second tranche ng pangalawang taas ng gasolina? Bukas. Bukas, ano? Yes. Tuloy ba yan? Yeah. Ay, tuloy. Yeah. The price will go up tomorrow. Yeah, that's nice. Ayan, tuloy yan. Dahil pinakiusapan ng Department of Energy itong mga oil companies na ito na utay-utayin. Pero dalawang installment lang, di ba? Yan ang dalawang installment kasi either 4 or 5 pesos yung range, di ba, nung tatlong klase ng gasolina. Okay. Wag na natin pag-usapan yung pagtaas, yung pagbaba na lang. Okay, we'll talk about the decrease. Ito'y kasabay ng pagbaba ng presyo ng bigas. Kasama yan sa anunsyo ng Department of Agriculture. Yan. Magagandang balita. Yan. Good Galing news. sa Ronda, Pilipinas. Magandang araw, Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ News nationwide. Live na rin po tayo sa DWIZ News FM regional stations and of course sa Radyo Ronda. And of course, sa mga ginagawang radyo kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Sino ba sila? Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, pahirapan sa pagsakay ang libu-libong pasahero ng Light Rail Transit 2 matapos makaranas na naman ng technical problem sa ilang istasyon ng LRT2, partikular sa Katipunan, Santolan at Anonas Station. Dahilan ito upang mawala ng biyahe mula Antipolo hanggang Cubao Station at pabalik. Sa kasalukuyan, nagpatupad na lamang ng provisionary service o limitadong operasyon ng LRT2 mula Recto Station hanggang Cubao Station at pabalik upang matugunan ang mga naperwisyong pasahero. Dakong alas 7 ng umaga nang magbukas ang biyahe ng tren na taliwas sa dating oras ng mga pagbubukas nito na alas 5 ng madaling araw. Ronda Pilipinas. Samantala na may miligrong mga mote ang budget ng mga manggagawa, partikular na mga minimum wage earner, bunsod ng napakalaking oil price increase. Ito ang babala ng Federation of Free Workers o FFW at sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa o sentro makaraang ipatupad ng mga kumpanya ng langis ang utay-utay na malaking dagdag na sa presyo simula po kahapon yan. Ayon kay FFW President Sunny Matula, ang nagmamahal na krudo ang nagiging mitya o magiging mitya ng pagtaas ng pasahe at mas mahal na basic goods na labis na mararamdaman ng mga low-income worker. Ito'y anya ang pagkakataon upang pagtuunan ng pansin ang pagsasabata sa panukalang 100 hanggang 200 peso legislated wage hike. Hinimok naman ni Central Secretary General Joshua Mata ang Marcos administration ay konsidera ang pagpapatupad ng regulatory intervention upang maiwasan ang hindi makatwirang oil price hike. Kabilang na anya na sa nakikita nilang solusyon ang pagrepaso sa Old Regulation Law o suspensyon ng koleksyon ng excise tax sa langis.
si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. Pamahalaan titiyakin sa tamang mga benepisyaryo mapupunta ang fuel subsidy. Alamin natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert, go! Ipaubaya na ng Department of Energy o DOE sa DOTR ang pagpapasya kung itutuloy, kailan at magkano ang ibibigay ng ayuda fuel subsidy sa mga apektadong sektor kaugnay ng magalaw na presyuhan ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni DOE USEC Sharon Garin na sa ngayon kasi ay bumaba na sa $69 per barrel ang presyo ng krudo sa world market. Malaking distansya sa $80 per barrel na triggering factor para ipamahagi ang fuel subsidy. Ayon kay Garin, tinatrabaho na ng DOTR ang listahan ng mga makikinabang sa fuel subsidy at kung magkano ang matatanggap ng bawat benepisyaryo sakaling ipatupad na raw ito. Naniniguruan niya ang DOTR na sa tamang mga benepisyaryo mapupunta ang ayuda. Kinakausap na rin niya ng DOTR mga bangko kung saan makukubra ng mga apektadong sektor ang fuel subsidy. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alamin na natin ang magiging weather natin for today. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. At sa ating magiging live weather report, makakasama natin si Daryl Justin. Ayan. Walang bitin-bitin. Ano yung narinig ko sa TikTok na pagka mali yung nabibitin na something. Sa TikTok? Oo. Yung hindi mo alam yan. Sige, masasagot ni Gia yun. Hindi ko alam. Hindi mo alam yun? Ganun yun. Di ba may ganun? May ganun pala. Sige, mahanap ko nga mamaya Wala yun. na, matanda na yung lolo mo kaya hindi ko na masyadong... Ganun yung tunog niya eh. Ganun yung tunog niya. Ganun. Ito ba? Alam mo ba? Hindi niya rin alam. Nako. Suporta pare. Hindi, ito ba kausap mo yung cameraman? Wala tayong suporta makukuha. Kaya sabi ko, suporta naman. No? Sige, alamin mo na natin yan. Isi-shake natin. Pare, nasan ka? Tapos sasagot sa'yo, Cricket no? Cricket. Cricket na lang. Wala nangyari. Uy, alam niyo po ba na may nabuong nabuong bagyo, pero nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 4 ng morning, yung tropical depression ay huli pong namataan sa layong 530 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union. May taglay na lakas ng hangin na abot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong na abot naman ng 55 kilometers per hour. Kasalukuyang kumikilos ito pa northwestward o hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Inaasahan natin na magdediretso na ito sa kanyang northwestward direction at hindi na po ito mababa na ang tsansa na ang nasabing tropical depression o bagyo ay makapasok pa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero may tsansa na ito ay bahagyang hilahin po ang southwest monsoon o hanging amihan na nagpapaulan po sa western sections pa rin ng ating bansa. Kasama na po dyan ang Metro Manila. Kaya pinag-iingat po ang lahat bagamat sa ilang bahagi ng bansa, mga localized thunderstorms ang mararanasan lalo na sa dakong hapon o gabi. Alamin naman natin ang magiging lagay na panahon sa susunod na itong araw kung kayo ba'y pwede na magplano ng inyong mga payday weekend ganap at maraming sasahod sa Friday. Sa Metro Davao, magiging maulap lang po ang panahon bukas pero pagdating ng Friday, clear skies. Aba, very good fair weather conditions sa Metro Davao. Pero pagdating ng Sabado, may halong init at lamig dahil may pagsikat ng araw at may mga pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat. Iyan na naman siya. Okay, sabay dun, no? 25 hanggang 32 degrees ang agwat ng temperatura. Sa Metro Cebu, may mga araw at meron din chance ng mga mahihinang ulan at mahihinang mga pagkulog at pagkidlat. Yan. Cute lang ito. 25 to 32 degrees. Pero, Biyernes at Sabado, tuloy-tuloy ang malalakas na mga pagkulog, pagkidlat. Wala. Doon pala dapat papasok yun.
25 hanggang 32 degrees ang inaasahan natin temperatura. Pero sa Metro Manila hanggang Saturday po, asahan na magpapatuloy ang magkahalong init at lamig. Pagsikat ng araw sa umaga at tanghali, pero pagsapit ng hapon at gabi, tuloy-tuloy ang mga mahihina hanggang sa katamtamang pagulan na may halong mahihinang mga pagkulog at pagkidlat. Cute lang siya. 20. Alam mo sa kakaganyan mo parang magkukulam eh. Alam mo yung mga sa horror, yung ganun, di ba? Parang kasabay yung tawag dito, yung kulog at saka kidlat. Di ba, no? Dapat pala yung kulay ko nagba-violet din dito. Tapos may bolang kristal. Oo, tama. Kaso wala akong balabal dito. Huwag ka mag-alala. Papakuha tayo dito sa very supportive na cameraman na to. Ay, oo, susuportahan ka niya kasi baka hindi sa akin maibigay sa ibang tao. 26 hanggang 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Sumikat ang araw kaninang 5:29 ng umaga. Asang lulubog ito mamayang 6:28 po ng gabi. At yan na muna ang aking latest weather report na hindi hinulaan whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Samantala, PBBM nagbabala daw sa DPWH officials na masisibak ang mga ito kapag sumablay ang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Is it a fact or fake? Alamin. 2025, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang state of calamity sa Eastern Visayas upang pabilisin ang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge, isang 2.16 kilometers na tulay na nagdurugtong sa Samar at Leyte. Ang Department of Public Works and Highways ay nagbigay ng pangakong maitataas ang load limit sa loob ng 5 buwan na inaasahang matatapos sa pagtatapos ng 2025. Ngunit totoo kayang nagbabala si PBBM sa DPWH na magkakaroon ng sibakan kung sakaling sumablay ang rehabilitasyon sa San Juanico Bridge? Alamin natin sa fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ Fact or Fake. Noong Hunyo 20 ng kasalukuyang taon, binigyan ng Pangulo ng ultimatum ang DPWH officials. Natatanggapin nito ang resignation ng mga ito kung sakaling pumalpak o hindi natapos ang rehabilitasyon sa San Juanico Bridge bago matapos ang taon. Ayon pa sa Pangulo, hindi dapat limitado sa 3 toneladang restriction ang daloy ng mga truck at bus. Dapat kaya nito ang mga sasakyang may timbang na hanggang 12 tonelada bago matapos ang taon. Hindi mo pwede sabihin, naayos ko na, tapos iiwanan mo. Kailangan balik-balikan mo. That's why you're on probation. Yes. Because it's an ongoing assessment. You said that the entire government is on probation. Yes. So warning yan. Parang pagbibigay warning na hindi ka pwedeng, sabi nyo nga, business as usual. In the military, kapag sinasabi, ito yung gagawin mo. Pag hindi mo, ano nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan, out. You're relieved. Next. And that's what we should do. We have to be very, very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan o pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo, para sa tao. If you're not helping, get out of the way. Okay? Kung di mo kami tutulungan, malis ka na lang dito. Gawin mo yung gusto mong gawin, pero pabayaan mo kami magtrabaho. That's my attitude all the time. So, whatever get out of the way means you're fired or may floating ka o ililipat ka sa ibang part of the government. Whatever it is, basta just get out of the way so that I can do my job. Kaya naman ang balitang ito ay isang fact. Sa katunayan, lumabas ang pahayag ng ultimatum ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa programang BBM Podcast kung saan binigyang din ng Pangulo ang malinaw at mahigpit na mandatong tapusin ang rehabilitasyon at maitaas ang load limit ng San Juanico Bridge bago matapos ang taon para mapabuti ang kaligtasan, konektibidad at ekonomiya sa Eastern Visayas. Para sa fact or fake, Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ Fact or Fake. Ronda Pilipinas. Samantala, isang reminder po sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, mga Pilipino, huwag matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam kayo ng sakit dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ng kalusugan mo. Lahat tayo, miyembro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package provider para makapag-avail ng consulta package at
Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda Pilipinas. Speaking of PCSO, alam nyo ba ng katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket po ninyo na bibilhin at kukunin, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Kahapon, pinag-usapan natin at tinanong ko sa live on air, ang tanong ko, pwede bang isuspend itong, kasi yung panawagan ng mga transport groups at saka ilan sa mga ating mga kababayan sa buong Pilipinas na pwede bang isuspend na muna itong excise tax na ito at saka VAT na ito sa gasolina para hindi masyadong malaki yung epekto sa atin. Ha? Hindi lang ito sa mga public utility vehicles, ha? Kasama rin ho ang private. Dahil kapag mataas ho ang epekto sa gasolina dito ho sa Pilipinas, lahat ho ng produkto, ay nako, halos lahat apektado ng presyo. At lahat yan, kapag pataas yung produktong petrolyo, pataas din ang lahat ng presyo ng sinasabi kong mga produkto. Okay, tayo'y tumanong at kumuha ng impormasyon sa, ito talaga ito, ekonomista ito. Nasa linya po natin isang economist, si Mr. Michael Ricafort. Sukin na natin ito. Professor, magandang araw po. Ay, magandang umaga po, Mr. Dennis, at sa inyo po mga taga-subaybay. Nice to be back po. Yan. Sir, i-confirm ko lang ito dahil may nabasa ho akong article kahapon at saka news item kahapon na bumaba yung presyo ng petrolyo sa world market before or pagkatapos ng or before or during the conflict of Iran and Israel. Paki-confirm nga po ito, Sir Michael. Confirm, Mr. Dennis, burado na po yung lahat ng tinaas ng langis sa world market. Balik na po siya to $65 per barrel. A few days bago yung attacks ng Iran at Israel sa isa't isa. Opo. June 13 po yung nagsimula eh. Yes. Now it's pinakamababa na siya mula ng June 11, no? Kasi naging matunog po yung na yun na may planning Israel na i-attack yung nuclear facilities ng Iran within that week. Sige, from 64, 65, tapos naging 66 to $68. Tapos hanggang sa natuloy nga yung Friday the 13th yun. No? The following week, nag-$70 sa may get, 72, 73. Nag-peak siya ng pero hindi rin nagtagal. Almost 78. Bumaba din nung na yun, no? Nung a few days after noon. Tapos ngayon, nag-stabilize siya sa mga mga $73, $74. Tapos biglang hanggang no Friday, no? Tapos isang linggo na, di ba? Naging June 20, kinabukasan ito si US. Una may matunog din. Baka biglang mag-decide that sumali sa gera itong US. Sabi ni Trump. Mga 2 linggo. Pero biglang nagulat lahat. Shortly after, come Saturday, June 21, inattack niya yung nuclear facilities ng Iran, yung 3 sites. No? Kaya, tapos, nagsara po ng mga $74. Ganun, no? Tapos, paggising natin ng Lunes, nagbukas yung merkado, bigla nag-spike, 78.40. Pero, nag-stabilize naman siya, bumaba rin balik na naman sa 72, 73. No? Tapos, biglang gumanti naman itong Iran. Itong shortly after, nagpadala siya ng mga missiles sa Qatar, no? Kasi nandun yung pinakamalaking US base sa Middle East, no? Yung Central Command doon. Pero na-intercept naman po. Despite that, medyo may kaba-kaba kasi baka magantihan, di ba? Kasi parang unang konfrontasyon yan ng US at ang Iran eh. Hindi naman sumusugod basta-basta. Ang fear doon baka mag-escalate yung gera sa Middle East. Pero ano nangyari no na-intercept parang symbolical na it's a revenge pero hindi naman it's really not meant to cause a lot of damage para lang masabi na gantihan hindi nakakaya biglang bumagsak to $68 bumaba ng $5 tapos ito kapon lang po nangyari yan madaling araw
no, yung gantihan na yun, no? Yung tapos di wala naman casualties, wala naman damage masyado doon sa Qatar, doon sa US bases doon sa Qatar. Tapos biglang ito umaga, kahapon, sabi ni Trump. Biglang sabi niya, may ceasefire between nag-agree na yung Israel at Iran sa ceasefire. Kahit medyo nagigirian pa sila, may attacks pa sa isa't isa yung Israel at Iran. Sabi niya, tigil kayo. Sinisita niya. Tapos, yun, effective midnight sa New York time, no? So, magto 24 hours na yung ceasefire na yun, no? Bumagsak lalo yung langis. Nung pagka si Trump $65, $66. Burado. Burado na. Dapat pala hindi na umabot tayo dun sa kahapon na anunsyo ng pagdagdag presyo ng langis. Dapat pala inabot yun at hindi nagtaas yung presyo ng langis. Kasi kung tutusin, kaya nga ako sinasabi ko, Prof, kahapon, na yung inventory naman ng mga kumpanya ng langis na ito, hindi naman daily. It's not even weekly. Minsan nga, may monthly yan Prof. Tama po yung sabi nyo. Kasi medyo, in fairness, parang late reaction po yan. Yung decision na yan, late last week, mataas pa yung langis noon. Parang $72. Umakit din ng mga may 72, 73. That's still net up na mga almost $10 mula nung kalmado pa, no? Kaya mga 12 to 14% higher. Kaya yun ang adjustment, tas inutay nila, di ba? Tuesday, Thursday. Late reaction in fairness. Ngayon, asahan natin sa mga darating na araw na sustain naman at least second straight day. 65, 66, nag-64 pa nga. Mas mababa na. This is the lowest in like 2 weeks. Since June 11, nagsimula yung girian, yung gera, yung attacks ng dalawang bansa na yun. June 13, pero yung piso lumakas na rin po. At least yung piso, kasi bago maggera yung dalawang bansa na yun, bago tayo mag-Independence Day, kasi holiday po tayo ng June 12, 55,885. So below 56 pa. Kasama rin po yung exchange rate. Kasi yung pambayad po dollars. Tama, dollars ang pambayad. So may epekto pala. So may epekto pala yung dollars natin. Ano yun? Parang tumataas yung dollar, humihina yung peso, parang ganon, may epekto. Prof? Opo, kasi syempre, pag the country imports almost all of its oil, 500,000 barrels per day. So, ano yan, no? So, pag inangkat natin ng bansa natin yan, ang pambayad dyan, dollars at foreign currency. Para doon sa mga nagbenta, di ba? Sa Middle East, sa Saudi, o sa ibang country sa buong mundo na pinagbilan na, dollars pambayad yan. Ngayon yung dollar naman, ganito, usisain natin. Nag-55.88 yan. Tapos umakyat, pinakamataas yan ng Lunes, di ba? Yung unang reaction doon sa US attack sa Iranian facility. Pagbukas natin, nagkain ng 57.655. So umakyat ng halos 2 piso, no? Mula doon sa pinanggalingan niya. At least ngayon, nasa gitna. Bumaba na siya ng halos piso, nasa 56.60, 56.70 levels. So down na siya mula doon sa 57.655 nung Lunes. Wednesday pa lang ngayon. Piso din. So ngayon, nakakalkulado rin yan doon sa mga pagtaas ng gasolina natin, diesel sa local market. Ngayon, nag-improve din yan. Makakatulong din yan sa yung rollback. Gumaganda yung chance in the coming days, no? Kasi ang reality kasi diyan, syempre competition naman yan Dahil big players tayo, marami na rin mga small players. Kita naman natin may choices yung mga kababayan natin. Malaya sila kung saan nila competition yan Malaya competition regardless kung yung iba Pero Prof, ang problema dito, hindi ibig sabihin na ganun kalaki yung itinaas yung 5 piso, hindi rin ganun kalaki yung baba niya. Given the situation na gumaganda na yung, ang sitwasyon dun sa gerang mga bansa? Kumbaga sa kalkulasyon, consistent naman po yun, Mr. Dennis. Yung pag-akit na 4 pesos, 5 pesos. Na-include na yun yung, di ba, nung umakit yung oil. Fine, nasama po doon. Largely because of that. Nung umakit yung dollar against the peso from 55.80 nag-57 levels. Ngayon, bumaba na lahat So, wala na, burado na yung balik na sa pinanggalingan. Tama. Dapat babalik din po yun. Based on mathematics, based on math, based on the calculations, tapos syempre exchange rate,
yung exchange rate nasa gitna. Pero that is like from the where it started on 55 80 levels bago magkagulo. It's still up by 1.5%. Pero nangalahati na lang po yun. Kasi noong Lunes, that was like 3% higher na dagdag dito sa cost ng pag-import ng langis. So, bawas na rin po. Yun na lang yung naliliban na dagdag mula nung June 13, yung 1.5% na mas mataas na pag-angkat yung pagbabayad po doon sa dollar no? Pag nag-import na langis. Pero yung pagbibili po ngayon sa world market na langis, wala nang pareho na lang doon sa June 11 levels. Wala na, ubos. Ngayon kasi ganito yung dilemma. Yung mga iba kasing market players. Market forces yung competition yan eh. Yung iba, kanya-kanya sitwasyon yan. Yung iba, mura pa yung inventaryo. Medyo mura-mura pa, doon sila nakapamili. Doon sila bumili. No? Yung iba, di medyo kita sila, di ba? Pero kawawa, meron din naman mga medyo kawawa, kahit nung in recent weeks, recent months, mahal yung bili nila. Kasi pababa yung trend talaga ng langis. Nagkaroon lang ng konting spike, pero mababa pa rin po yan. This is like among the lowest is December 2021. Yung mababa po ito kasi nung nag-Russia-Ukraine war, yung dun kaguluhan ng presyo ng langis noon, di ba? Maalala nyo, from below 50, biglang parang grade ng matalinong estudyante, nag-80s, 90s, di ba? Per liter. Ang pinagmulan po noon, $92, mahigit na mataas yung pinagmulan ng langis po noon, ng time na yun. $92, nag-surge to $130 after 2 weeks. That was February 24 by early March, 130. Pero bumaba din naman eventually kasi sadyang kinontrol ng mga central banks galing pandemic, record low yung interest rates. Actually, yung dahilan kaya mataas din langis kasi talagang in-encourage na yung economic activities nung kasagsagan ng pandemic pa rin po yun eh. Ngayon, binawi po yun, tinaas yung interest rate. So bumagal yung world economy. China, bumagal yung ekonomiya ng China for the past 1 to 2 years kasi China is the biggest importer of oil and the second biggest economy. Malambot yung demand kaya nasa 60s lang. Ang mababa pa rin niya sa totoosin. Alam niyo ba, 2 years ago, yung Israel-Hamas war, October of 2023, alam niyo ba kung saan po nagsimula yung langis noon? $82, $83. So mababa pa rin po ngayon. Nasa $65. Okay. Kahit umakit na $78 po. Okay, Prof, ito. Isa ito sa mga dahilan kung bakit namin kayo tinawagan, Prof. At alam ko ma-explain nyo. Posible, kasi may panawagan po, yung mga few days ago, may panawagan yung mga transport groups at mga grupo ng mga negosyante na pwede bang tanggalin muna yung excise tax na yan at saka VAT na yan kasi yan ang magiging dahilan ng pagbaba rin ng presyo ng produktong petrolyo. Kasi pag tumaas o pagka binawasan o tanggalin, isuspend o kahit ilang buwan man lang o ilang linggo man lang, malaki yung maitutulong. Is it possible na tanggalin o isuspend muna? At kung masususpend, ano yung epekto nito sa ekonomiya natin at sa pangkaraniwang Pilipino, Prof? Well, ano yan eh. Una, at least 2 to 3 main aspects. Una, yung may batas po dyan, Mr. Dennis. Tsaka, tignan natin, pangalawa, may track record na po yung otoridad natin. Kasi parang umuulit naman po yan pagka-cycle na pagkakataon, umakit yung presyo ng langis sa world market. Yes. Parang 2 to 3 years back, no? Pagka may template na yan eh. Meron ng contingencies in place eh. So may track record din. And ayun, yung konteksto din yung pangatlo. Konteksto, it's still relatively lower. Where we're coming from, no? Kumbaga hindi naman ganun ka-alarming sobra. Kasi yung nakasahad sa batas, mga 80, kasi susundan natin yung batas eh. Mayroong temporary suspension. Diba? So sa ibang excise taxes, susundin po talaga yun. Pangalawa, tingnan natin yung track record ng kahit ng iba't ibang economic team yan, iba-ibang administrasyon. Kasi ginagawa nila yung polisiya. Kasi pagka, halimbawa, yung aalisin yung VAT do sa langis, no? Kasi alam nyo, ayun ang main source, isa sa mga major sources ng kita ng ating pamahalaan, taxes. Kung may utang na yung bansa natin, lumalaki yung utang. May budget deficit, meaning yung gastusin ng pamahalaan, mas malaki kaysa sa kinikita niya doon sa taxes. Siyempre, yung gastusin niya, yung pagpagawa ng mga kalye, infrastruktura, pambayad sa mga government employees para mag-operate yung ating pamahalaan. Kulang. Kaya defensive, sila, conservative, hindi nila basta-basta, kulang na nga, tapos ibig sabihin nun, pag aalisin pa yun,
saan na lang kukunin yung pang-allocate sa budget? So, dadagdag yung utang, dadaki yung budget deficit. Kaya pahirapan po talaga yan. Hindi po yan basta-basta mangyayari, at least for the past 20 years. Conservative yung stance, pinoprotektahan nila yung recurring sources of income, pero syempre, dapat it comes with disciplined spending din. No, yung fiscal discipline, no. Tapos yun po yung aspeto na yon, no. Tapos may mekanismo na rin po. Sige, imbis na kasi pag nag-exempt ka, ganito po yan. Una, nakasad sa batas yan. Pag, alam inalis yung VAT. Example lang. Dati ng argument po to na paulit-ulit, iba-ibang economic team, iba-ibang administrasyon. Ang pinapoint out kasi dyan, yung mga may kakayanan magbayad, yung mga may kaya, yung mga higher income brackets, may exempt din sila. No? Kumbaga, parang may studies na pinapakita na mas malaki yung ambag nila yung mga may kaya doon sa pag-kolekta ng mga example, yung mga VAT ngayon. No? So, ganito yung naging solution po. No? Parang tried and tested na. Parang naka-template na po yan. Yung ginawa nila, direct yung targeted yung ayuda doon sa mga vulnerable sector. Last na nakita natin yan, 2 to 3 years back, no? Russia-Ukraine war, doon po nagsimula yung napakataas na mga gasolina, diesel, 80s, 90s, nag-peak. Galing lang po ng mga 40s. No? And bago po doon, no? Noong panahon ng pandemic, mura po yung gasolina, diesel. Tapos, ginawa may assistance sa, siyempre, sino yung pinaka-apektado? Most vulnerable sector. Siyempre, yung namumuhunan sa transport sector, sila kasi yung kita nila. Apektado po doon yung kita sa araw-araw, yung mga namamasada sa jeep, sa tricycle, sa taxi, TBNS, bus, lahat ng gumagamit ng gasolina, diesel. No? Kaya targeted po doon sa mga sektor na yun yung ayuda. No? Yung so tama lang. Program. Pati rin sa... Tama lang, Prof, na ayuda. Opo, yung targeted na hindi sa pangkalatan. Parang ganoon na lang yung parang compromise. At the same time, kahit nga rin po nung panahon ng pandemic, no? Sa Fisher Folk. Kasi, kasi dahil gumagamit din silang crudo. Yung mga naglalaot, yung mga nangingista. Sa fishing, karamihan malaking bulk ng production ng cost nila yung crudo. Kaya, yun ang mga tinatag. Kahit ng panahon ng pandemic din. At pag sa mga pagkakataon, template na, syempre, on top of that, yung mas sustainable talaga. I-decrease yung reliance sa imported na langis. Kahit past 30-40 years, kahit tignan nyo po yan, kahit 1980s, 1990s, binawasan na po natin kasi sanay na tayo makakita yung bansa natin, ini-import natin halos lahat ng langis pagka may oil shock. So, pinag-isipan na po noon, so dinamihan yung hydro. At some point kayo, Mindanao, may higit kalahati ng kuryente galing sa hydro, doon sa Agus Pulangi, doon sa Maria Cristina Falls. So, yun nga lang, in recent years, like more than 10-15 years ago, pagka tagtuyot, kulang yung agos sa tubig, brownout sila, kulang kuryente. So, nag-diversify din po sila eventually. So, it's now, yung mga ganon, sa geothermal, we're number 3 in the world. Ngayon, number 3. Dati number 2 po tayo, past 20-30 years. Pinakamalaki po sa geothermal, yung US. Ngayon, medyo umangat na yung Indonesia. Pangatlo na po tayo. Yun di po, at least hindi po lang is yun, geothermal. Di ba? Clean. Okay. Ngayon, lalo na yung teknolohiya. Ngayon, offshore wind, solar. Away, kasi ngayon, ayun ang biggest investments natin. Mura na yung teknolohiya na yun. At bagay yun sa bansa natin. So off-grid. Tapos biggest investments po natin ngayon, mga offshore galing sa Europa. Tapos ngayon kasi even the policies, kahit bago mag-pandemic, nag-shift na away from coal. May mga bangko na rin na kahit bago mag-pandemic, hindi na nagpaperam sa mga coal-fired power plants. In fact, yung ADB nga po, may assistance program, may financing to convert some coal-fired power plants to renewables like solar, wind. No, meron pong gano'n. Kasi ESG standards yung maraming kumpanya sa buong mundo, maraming gobyerno, they're trying to reduce their carbon footprint, their carbon emission. So they're shifting away from coal, papuntang renewables, kahit mga sasakyan, ganun din. Malakas tayo sa vehicle sales, malaki yung market natin sa mga sasakyan. Tama. Karamihan pa rin ng sasakyan, gasolina, diesel. So at least yung electric vehicles, yan ang malakas kumonsumo. Ang dami ng vehicle sales. Sir Michael, malakas kumonsumo po na crudo. Isang araw siguro patatawagan kita ulit pag-usapan natin yung mga e-vehicles na sobrang dami ngayon ano ang magiging epekto sa atin na to at hindi kasama sa coding yan, ano mangyayari kung parami sila ng parami. Isang araw pag-usapan natin. Sir Michael Ricafort, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ. Maraming salamat din po, Mr. Dennis, at sa inyo mga taga-subaybay po. Magandang umaga po. Thank you very much. Economist si Mr. Michael Ricafort. Ronda
Pilipinas ang ating oras. Medyo mahabay na pag-usapan natin na yun. Siguro pabalikin natin, pag-usapan naman natin yung mga e-vehicles, mga electric cars sa mga susunod na panahon. Oras po natin, 7 minuto bago mag-11 ng morning. Pilipinas nakasungkit ng 3 silver at 1 bronze sa Thailand Open Track and Field Championships. Sports news mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Ipinamalas ng mga Pinoy ang galing sa Thailand Open Track and Field Championships sa patumta ni Thailand. Si Carlos De Imus ay nag-uwi ng unang silver para sa bansa matapos makuha ang pangalawang pwesto sa men's 10,000 meter race walk sa oras na 46 minutes, 19 seconds, .33. Habang nagtapos din si Jonel Gubotia ng second place sa men's 3,000 meter steeplechase na may 9 minutes, 22 seconds, .11. Sa women's category, si Joyda Gagnaw ay kumuha ng silver sa women's 3,000 meter steeplechase sa 11 minutes, 52 seconds, .32. Hindi rin nagpadaig si Clinton Bautista. Nakuha niya ang bronze sa men's 110 meter hurdles na may 14.21 seconds. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalit ng dama, naglilingkod ng dama. Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus app now on App Store or visit arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Ivana Alawi, diretsa ang sinagot ng issue kay Congressman Albi Benitez. Ano sagot? Alamin natin sa Showbiz News mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, hindi ako pinalaking manira ng pamilya. Ito ang diretsahang pahayag ni Ivana Alawi nang matanong tungkol sa pagkakaugnay niya kay Congressman Albi Benitez. Ginawa ni Ivana ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng isang video na in-upload niya sa kanyang YouTube channel kung saan isinailalim siya sa isang lie detector test. Sa nasabing segment, tinanong si Ivana kung ito ba ay nanira ng pamilya, na sinagot naman ito ng no kung saan truth ang lumabas sa naging sagot nito. Dito nagsalita si Ivana na hindi siya pinalaki para manira ng pamilya. Sinabi pa nito na malaki ang respeto niya sa mga may pamilya dahil broken family sila, kaya't hindi niya magagawa ang manira ng pamilya ng iba. Una rito, tahasang binanggit ang pangalan ni Ivana sa pagsampa ni Dominic Nicky Benitez na kahiwalayang misis ni Congressman Benitez ng reklamong paglabag sa Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 na siyang karelasyon ngayon ng kanyang mister. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more with Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, make it fun. Ronda Pilipinas. Yun hubang gift certificate na nakuha ninyo may expiration date? Tignan natin kung mapaparusahan nyo mga yan sa NBI report mula kay Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Gift certificate na may expiration date? Nako, bawal ito. Magandang pamalit ang GC o gift certificate bilang pangregalo sa kada okasyon. Ngunit paano kung hindi na ito napakinabangan dahil sinabi ng merchant na expired na raw ang gift certificate? Nako, bawal ito. Alinsunod sa Republic Act No. 10962 o mas kilala bilang Gift Check Act of 2017. Dapat tanggapin ng merchants ang anumang gift check o gift certificate dahil wala itong expiration. Maliban na lamang kung ang gift certificate ay exclusive sa rewards, promos o loyalty na permit
permitted ng Department of Trade and Industry. Ang sinumang tumanggi sa gift certificate dahil sa expiration ay maring magmulta ng 500,000 piso hanggang 1 milyong piso. Bukod sa nasabing multa, maring masuspende ang pag-issue ng gift certificate ng 3 buwan para sa second offense. At kung umabot sa third offense, ang pag-issue ng gift certificate ay tuluyan ng makakansela. Kaya paalala sa mga merchants, walang expiration ang GC o gift certificate. May batas para dito kaya huwag kang pasaway para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Ang ating patama quote of the day ay kahit mabagal ang progreso, progreso pa rin yan. Kung mabagal ang leveling up pa rin yan. Yun. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Happy birthday muna kay Engineer Jemena Barbon ng DWIZ. Happy birthday Yun, happy birthday. Happy birthday din. Wala na, yun na. Happy birthday. Okay, so may pananghalian na tayo. Happy birthday din kay Ariel Bainyo ng Asian Security and Investigation Agency Incorporated. More birthdays to come, Daddy. Maraming salamat at tabayanan niyo po susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong nagdagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sino ba sila? Ang mga